Mabuhay mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens na matagal nang naghihintay ng magandang balita. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na senior, kailangan mong mapanood ang video na ito hanggang dulo. Hindi ka maniniwala sa balitang ito, tama ang inyong narinig. Ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen ay opisyal ng naging batas. 6 na bawat buwan para sa ating mga nakatatanda. Isipin mo ang magagawa ng halagang ito para sa pagkain, gamot, pambayad ng bills, o pangregalo sa mga apo. Marami sa ating mga lolo at lola ang naghihirap dahil sa tumataas na presyo ng bilihin. Nakuit ngayon may bagong pag-asa, ngunit may mga importanteng detalye na kailangan mong malaman sino ang kwalipikado, kailan magsisimula ang pamamahagi, paano mag-apply, at ano ang mga pagbabagong idinagdag sa dating plano. Huwag mag-alala kung nakakalito sa video na ito, ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong batas na ito sa paraang madaling maintindihan. Kung gusto mong malaman ang eksaktong schedule, kung kailan at paano mo matatanggap ang pensyon na ito, patuloy na panoorin ang video na ito at ishare mo rin ito sa mga kakilala mong senior citizens para matulungan silang makatanggap ng benepisyong ito. I-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod na balita tungkol dito. Simulan na natin ang detalyadong pagtalakay. Salamat sa patuloy ninyong panonood mga kababayan. Ako po si Agustin at tulad ng ipinangako ko, bibigyan ko kayo ng kompletong detalye tungkol sa pinakahinihintay na Universal Social Pension para sa ating mga senior citizens. Ito na ang sandaling hinihintay ng marami. Sa ating mga lolo at lola, ang opisyal na pagpapatupad ng 6 na buwan ng pensyon. Tandaan na ang panukalang ito ay matagal nang pinag-usapan at pinagdebatehan sa Kongreso at Senado. Maraming bersyon ang lumabas, iba't ibang halaga ang nabanggit. At maraming nagtatanong kung kailan ba talaga ito magiging batas. Ngayon masasabi na nating opisyal na ang Republic Act No. 11,216 o ang Universal Social Pension Act ay nalagdaanan ng Pangulo at simula ng maging siguradong ang unang katanungan sa isip ninyo ay sino ba talaga ang makakakuha nito. Hayaan ninyong linawin ko, ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Filipino. Citizens na edad 60 pataas. Oo, tama ang inyong narinig. 60 pataas, hindi 6 na, gaya ng dating proposals. Ito ay di isang malaking pagbabago mula sa dating social pension program na available lang sa mga indigent senior citizens. Sa bagong batas na ito, lahat ng senior citizens ay kwalipikado, anuman ang kanilang social economic status. Ngunit may ilang mahahalagang kondisyon pa rin. Una, kailangan kang permanenteng residente ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakatira sa ibang bansa at bumibisita lang sa Pilipinas, paminsan-minsan hindi ka kwalipikado. Pangalawa, kailangan ikaw ay nakarehistro sa Office for Senior Citizens Affairs o ka ng inyong lokalidad at may valid Senior Citizen ID. Kaya kung wala ka pang Senior Citizen ID, ngayon na ang tamang panahon para kumuha. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaabangan ng schedule ng pamamahagi. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang implementasyon ng programang ito ay gagawin sa phases. Ang unang phase ay magsisimula sa month ngayong taon. Sa unang phase na ito, bibigyan ng priority ang mga senior citizens na edad 80 pataas at ang mga may malubhang karamdaman or disability. Sa ikalawang phase naman na magsisimula sa month, isasama na ang mga senior citizens na edad 7 hanggang 70. And sa ikatlong phase na magsisimula sa month, isasama na yung mga edad 6 hanggang 6 na si. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano kung kasalukuyan akong nakakatanggap ng ibang pension gaya ng ESO, GSIs? Magandang tanong yan. Ayon sa bagong batas, maaari kang makatanggap ng Universal Social Pension kahit na meron ka ng natatanggap na pension mula sa SSS, GCs o ibang pension systems. Ibig sabihin, ito ay dagdag sa anumang pensyon na maaaring natatanggap mo na. Ngunit may ceiling amount kung ang kabuang pension mo mula sa lahat ng sources ay lumampas sa PH0 bawat buwan. Maaaring magkaroon ng adjustment sa halaga ng Universal Social Pension na matatanggap mo. Nakaka-excite. Isipin kung gaano kalaking tulong ito para sa ating mga senior citizens. Hindi ba isipin mo akso na bawat buwan halos 7? Kada araw pwede itong ipambili ng isang linggong groceries, pambayad ng kuryente at tubig,
o pambili ng mga maintenance na gamot para sa maraming senior citizens na umasa lang sa tulong ng kanilang mga anak o sa maliit na pensyon. Ito po ay malaking ginhawa. Ngayon pag-usapan naman natin kung paano mag-apply kahit na automatic na kwalipikado ang lahat ng senior citizens. Kailangan pa rin ng proseso para ma-verify ang inyong identity at ma-set up ang sistema ng pamamahagi yang DSWD kasama ang Oscar. Sa bawat lokalidad ay maglulusad ng nationwide registration program at ang senior citizens ay kailangang magparehistro sa kanilang lokal na Oscar office, magdala lang ng valid senior citizen ID, birth certificate o anumang valid government ID na nagpapatunay ng edad at proof of residence gaya ng billing, statement o barangay certificate. Ang maganda sa bagong sistema, meron ding online registration, option para sa mga pamilya na gusto tulungan ang kanilang senior members na magparehistro nang hindi na kailangang pumila sa mga opisina. Maaaring bisitahin ang official website ng DSWD and sundin ang mga instructions para sa online registration. Ngunit kung hindi kayo komportable sa online applications, huwag mag-alala, ang traditional face-to-face registration ay available pa rin. May mga nagtatanong din kung cash ba talaga ang ibibigay o may ATM card ayon sa DSWD. Magkakaroon ng dalawang options para sa distribution. Una through accredited banks kung saan bibigyan kayo ng cash card para sa monthly withdrawal. Pangalawa, through direct payout sa designated payout centers para sa mga walang access sa banking services o hindi komportable sa paggamit ng ATM. Ang bawat lokal na pamahalaan ay magtatakda ng schedule para sa direct payout, kaya importante na updated kayo sa announcements ng inyong lokalidad. Naalala ko tuloy ang kwento ni Lola Middle. Mula sa aming barangay, si Lola Medeng ay 78 years old na at matagal nang naghihirap dahil sa maliit na tindahan lang ang kanyang pinagkakakitaan. Noong nalaman niya ang tungkol sa Universal Social Pension, halos mapaiyak siya sa tuwa. Sabi niya, "Anak, ngayon hindi na ako magiging pabigat sa mga anak ko. Pwede na akong bumili ng sarili kong gamot at minsan makakapag-fit pa ako sa mga apo ko." Nakaka-touch talaga ang ganitong mga kwento. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang i-share natin ang balitang ito sa lahat ng senior citizens na kilala natin ngayon. Pag-usapan naman natin ang ilang mahahalagang pagbabago mula sa dating social pension program. Una, gaya ng nabanggit ko, ang dating social pension ay PH 000 lang kada buwan at para lang sa indigent. Senior citizens ngayon 6 na at para sa lahat ng senior citizens. Pangalawa, sa dating programa, kailangan mong patunayan na wala kang ibang source of income o wala kang pamilyang sumusuporta. Isaw sa bagong programa, hindi na ito kailangan. Kwalipikado ka kahit may trabaho ka pa, may negosyo o suportado ka ng iyong pamilya. Pangatlo, sa dating programa, kung ikaw ay nakakatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSS or ibang pension systems, hindi ka na kwalipikado sa social pension sa bagong programa, pwede kang makatanggap ng universal social pension kahit meron ka ng ibang pension hanggat hindi lumalampas sa nabanggit na ceiling amount. And pang-apat, ang dating programa ay may limitadong budget, kaya hindi lahat ng kwalipikadong senior citizens ay natutulungan. Sa bagong programa, may dedicated funding na galing sa national budget para masiguro na lahat ng kwalifikadong senior citizens ay makatatanggap. Marami ring nagtanong kung mababawasan ba ang ibang benefits na natatanggap ng mga senior citizens, gaya ng 24 discount at VAT extension. Huwag kayong mag-alala, ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag sa mga existing benefits ninyo. Patuloy pa rin ang inyong 24 senior citizen discount sa mga restaurants, groceries, medicines at iba pa. Patuloy din ang inyong VAT exemption at kung kwalipikado kayo sa Pantawid, Pamilyang Pilipino, Program for PIDA Seconds o sa ibang social assistance programs, mananatili pa rin ito. Napakaraming tanong din tungkol sa funding ng programang ito. Saan kukunin ang pera para sa ganitong kalaking programa? Ayon sa Department of Finance, ang pondo para sa Universal Social Pension ay manggagaling sa combination ng General Appropriations Act, SC taxes, buwi sa alak at sigarilyo at porsyon ng pag-core revenues. Mayroon ding allocation mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office PCs. Ang pinakamagandang balita ay may sustainability plan na rin para
Masiguro na ang programang ito ay magpapatuloy sa mga susunod na taon at hindi lang isang one-time implementation. Mahalaga ring banggitin na ang programa ay may monitoring at evaluation component uses para. Masiguro na ang pondo ay napupunta sa tamang mga tao at walang korupsyon o anomalya sa implementasyon. Regular na may ilulsad na surveys at feedback mechanisms para malaman kung gaano ka-effective ang programa at kung may mga pagbabago pang kailangan gawin. Ngayon alam kong marami sa ating mga senior citizens ang nag-aalala tungkol sa mga dokumento at requirements. Gusto kong linawin na pinagsisikapan ng gobyerno na gawing simple ang proseso